Ka-express, laking gulat ng Philippine basketball sa isang balitang pwedeng bumago sa kinabukasan ng Gilas Pilipinas. Ang inaasahang twin tower ni Kai Sotto, ang Gilas prospect na si Kenton Melliora Brown, ay may nagbabadyang pasya na magiging dahilan para sabihin ang goodbye Philippines. Matapos ang kanyang fairy tale run sa UAAP kasama ang UP Fighting Maroons at ang usap-usapan ng kanyang eligibility sa Gilas, isang hindi inaasahang kaganapan ang pumutok na maaring magpabago sa pananaw ng marami. Si QMB ay hindi maglalaro para sa Gilas sa darating na tune-up game. Sa halip, kumpirmado na, si Kenton Melliora Brown ay maglalaro bilang import ng Macau Black Bears, ang kupunan na makakatunggali ng Gilas Pilipinas sa kanilang tune-up game sa Araneta. Ito ay isang nakakagulat na pagbabago sa narrative, lalo na't matagal na siyang inaasahang maging susi sa frontcourt ng ating pambansang kupunan. Ang pangyayaring ito ay naglalagay ng malaking pagdududa sa kanyang status bilang twin tower ni Kai, na kasalukuyang nasa recovery. At ang tanong, ano ang implikasyon nito para sa kanyang kinabukasan sa Gilas Pilipinas? Isang pagkakataon ba itong masubok siya laban sa ating kupunan? O isang senyales na ang kanyang landas ay unti-unting lumalayo sa national team? Manatiling makatutok dahil ang sitwasyong ito ay tiyak na magpapainit sa mga diskusyon sa mundo ng Philippine basketball. Nagulantang ang mundo ng Philippine basketball ngayon sa isang balita na kayang magpabago sa pananaw ng marami. Ang inaasahang twin tower ni Kai, ang Gilas prospect na si QMB, ay hindi maglalaro para sa Gilas Pilipinas sa kanilang nalalapit na tune-up game. Sa halip, isang mas nakakagulat na anunsyo ang lumabas. Si QMB ay kumpirmado maglalaro bilang import sa Macau Black Bears, ang kupunan na direktang makakatunggali ng Gilas sa kanilang Pre-Asia Cup tune-up games sa Araneta. Ang pagiging import ni QMB sa kabilang kupunan ay isang pasabog na development na naglalagay ng malaking katanungan sa kanyang kinabukasan sa ating national team. Well, matagal na siyang nasa radar ng Gilas, lalo na matapos ang kanyang impresibong kampanya kasama ang UP Fighting Maroons sa UAAP Season 87, kung saan naging susi siya sa kanilang championship run. Ang kanyang ability na maging legitimate big man sa ilalim ng ring, kasama ang kanyang athletic prowess, ay nakita bilang perpektong pantulong kay Kai. Ngayon, sa halip na maging kakampi, siya ang haharapin ng Gilas bilang kalaban. So ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang matagal ng usap-usapan na eligibility at ang kanyang posibleng pagsali sa Gilas pool? Ang pangyayaring ito ay tiyak na magpapainit sa mga diskusyon at maglalagay ng malaking pagdududa sa kung saan nga ba patungo ang Gilas prospect na si QMB. Ang hindi inaasang pagkakabilang ni Kenton Melliora Brown bilang import ng Macau Black Bears ay may direktang epekto sa preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025. Sa halip na makasama sa ensayo at makatulong sa pagbuo ng chemistry sa loob ng kupunan, haharapin siya ngayon ng Gilas bilang isang kalaban, isang familiar na mukha na biglang nasa kabilang panig ng court. Ito ay nagdudulot ng parehong hamon at opportunity para sa kupunan ni Coach Tim Cone. Sa isang banda, ang pagharap kay QMB ay magandang test para sa big man rotation ng Gilas, lalo na't kasalukuyang nasa recovery pa rin si Kai at limitado ang kanyang papel bilang moral support. Magbibigay ito ng pagkakataon ng iba pang Gilas bigs na masubok ang kanilang kakayahan laban sa isang athletic at familiar na sentro. Well, sa kabilang banda, ang sitwasyong ito ay naglalabas ng mga tanong tungkol sa availability ng mga Gilas prospect sa gitna ng paghahanda para sa Asia Cup, kung saan makakatapat ng Pilipinas ang mga powerhouse teams tulad ng Chinese Taipei, Iraq at New Zealand sa Group D. Ang bawat manlalarong may kakayahang mag-ambag ay kritikal. Ang kaganapang ito ay nagpapatunay na ang Gilas ay kailangan pang maghanap ng solidong solusyon sa kanilang frontcourt, lalo na't ang inaasahang twin tower ay kasalukuyang nasa kabilang panig. Ang paglalaro ni QMB bilang import para sa Macau Black Bears, imbes na maging bahagi ng Gilas pool, ay nagdudulot ng isang mas malalim at emosyonal na tanong. Talaga bang goodbye Philippines na para sa kanya sa konteksto ng ating national team? Matagal nang umaasa ang mga fans na si QMB ang magiging pangmatagalang kasama ni Kai sa ilalim ng ring, na bubuo ng isang pambihirang frontcourt para sa Pilipinas. Ang kanyang mga pahayag noon na bukas siya sa Gilas
at ang pagpapahayag ng kagustuhan ni Coach Tim Cone na isama siya sa pool ay nagbibigay ng matinding pag-asa. Ngayon, ang pagiging import niya sa isang kalabang koponan ay maaring bigyang kahulugan bilang isang senyales ng paglayo. Habang kinikilala ang kanyang pangangailangan na maglaro at maghanap ng opportunity, ang desisyong ito ay naglalagay ng malaking pressure sa SBP at sa gilas na linawin ang kanyang eligibility at commitment sa hinaharap. Kung hindi pa siya ganap na local player sa ilalim ng FIBA rules, ang kanyang pagiging import ay isang logical na hakbang para sa kanyang career. Pero sa puso ng mga Pinoy, ang pagiging Twin Tower ni Kai ay higit pa sa eligibility. Ito ay usapin ng paninindigan. Ang sitwasyong ito ay magiging isang mahalagang pagsubok sa pagitan ng personal na ambisyon at ng tawag ng bayan na tiyak na magbibigay ng matinding usapan sa mga darating na araw. Isang nakakagulat na balita ang bumabalot sa Philippine basketball. Ang inaasang Twin Tower ni Kai, si QMB, ay hindi makakasama sa Gilas Pilipinas para sa Asia Cup tune-up. Sa halip, kumpirmado na siya ay magiging import ng Macau Black Bears na siyang haharapin ng ating national team. Ang development na ito ay nagdudulot ng malaking tanong at pangamba sa kinabukasan ng Gilas, lalo na sa kanilang frontcourt na inaasahang magiging sandalan. Ang pagiging goodbye Philippines na ni QMB sa konteksto ng kanyang paglalaro kontra sa Gilas ay nagpapakita ng isang komplikadong sitwasyon. Habang kinikilala ang kanyang pangangailangan na maglaro at maghanap ng career opportunities, ang desisyong ito ay naglalagay ng pressure sa SBP at sa Gilas na linawin ang kanyang eligibility at commitment sa ating national team sa hinaharap. Sa isang banda, ito ay magbibigay ng pagkakataon sa Gilas na masubok ang kanilang big man rotation laban sa isang familiar at athletic na kalaban. Well, sa kabilang banda, ito ay paalala sa hamon ng pagkuha at pagpapanatili ng mga top-tier talent para sa ating national team. Ngayon, habang papalapit ang Asia Cup, nananatili ang pag-asa ng mga fans na sa QMB ay darating ang panahon na ganap na niyang susuotin ang Gilas jersey. Pero sa ngayon, ang kanyang presensya bilang import ng kalaban ay isang matinding paalala sa mga pagsubok na kailangan ng ating pambansang koponan. Ang kwento ni QMB ay patuloy na magiging sentro ng usapan at ang lahat ay naghihintay kung saan nga ba tuluyang hahantong ang kanyang landas at manatili tayong nakatutok dito mga ka-express para sa mga susunod na kaganapan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe. 詰めていきたい。ここはカイソット抜け出す。決めました。ボールが離れて守りましたカイソット。自分でダンクに持っていくのはユーロステップから落ち着いて終われるか。オリバーが飛び込んでいくステップを踏むただサイズをブロックそれでも坂部この時間もついている。おっと上を使ってくるダンクになりました。そして中を使いますミスマッチになっていたんですがカイソットこれも2ポイント